Good day mga farmers. So yung topic for natin today is yung dentition. Dentition ng sheep. So before natin talakayin yun, tingnan muna natin yung comparison of ruminant and non-ruminant dental formula. So dito yung sheep, mapapansin nyo yung mga ruminants, sheep, goat, cattle, buffalo or carabao, wala silang ngipin dun sa taas. Sa incisor part, tsaka canine. Wala sila dun. So, napalitan yan ng dental pad. Hard dental pad, no? Kaya pa rin nilang mag-grass or kumain ng damo. Unlike dito sa mga kabayo, taka sa baboy, meron silang ngipin sa taas. Kompleto yan. Yung baboy, hindi naman masyadong ginagamit yung dentition, pero pinakikita ko lang dahil nga non-ruminant sila na livestock natin. Sa kabayo, pwede pa rin gamitin yung dentition. And next is yung, ito na, determination of age ng sheep. So, from birth to 12 months or less than a year, meron silang tinatawag na milk tooth. So, pag pinanganak, yun yung ipin na lumalaki. Pero hindi yun yung permanent, matatanggal yan. Katulad din sa tao, natatanggal din. So, pagka panay milk teeth pa lang siya, so less than 1 year. Pagka may isang pares na ng ngipin, dalawa na yung tumubo na malaki sa harap. Ito nyo to, permanent teeth. Tapos ito yung maliliit na teeth, yung milk tooth. 1 year, 2 permanent tooth. O isang pares. 1 year yon. Pagka apat na yan, ito apat na siya. Meron na siyang apat na permanent tooth. So, ibig sabihin 2 years. Kapag ka 6, 3 years. Kapag ka apat na pares, or 8 na permanent tooth na yung nakatubo dyan. So, ano na yun? 4 years and above. No? Ayan po yung mga titignan natin na dentition. Lalong-lalo yung mga bagong nagsisimula na mag-farm at bumibili ng kambing or ng tupa. Parehas lang kasi yung kambing tsaka sa tupa sa dentition. Ganyan po yung pwede nyo silipin para hindi kayo maloko. Kasi marami nagbebenta na sinasabi mas bata pa pero matanda na pala. Lalo yung mga 4 years and above, kompleto na tong permanent teeth. And pwedeng maging ganito. Pagka nauubos na yung ipin, nagagasgas na. Minsan, nasa 7 years na yan. Hindi na pantay. 7 years, or yung iba naman, worn out na. So, nasa 10 years na yun. Ito. So, ulit. Milk teeth, less than 1 year. Dalawang permanent teeth, 1 year. 4, 2 years. 6 na permanent tooth, so 3 years. And 4, 6, 8. Pagka ganito, nabubungi na yung permanent teeth. Yan ay more than 4 years na. Pagka nga ganito, gummy pad na, parehas ng halos dental pad na parehas. Matanda na yan. So, yan po yung mga titignan natin para hindi tayo maloko kapag ka po bibili tayo ng kambing or ng tupa. Next natin, so importante din yun, yung dentition, pati yung sangipin, kasi minsan nakaka-apekto yun dun dito naman sa feeding. So, next topic natin tong feeding, but stay tuned. So, may recent na nilabas ng balita ngayon, mga namatay na kambing dahil sa malnutrition. So, I'm not a nutritionist, pero matatakil naman natin or matuturo ko naman yung kung paano yung simpleng formula, kung paano mag-compute. So, yun lang. Like, follow, and share para po mas marami pong farmers na maturuan natin. God bless.